Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, so alam naman natin na ang nangyayari sa kasalukuyan, ang mga pangyayari kaugnay po sa pagpapadakip, no? At pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, ito ay upang itago ang isang katotohanan na kung saan ay makikita natin, and this is very obvious po, no? Hindi po ito gawa-gawang kwento lamang. So meron lamang ako ritong tanong kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation, no? Si Larry Gadon. So based on this data, mga kaibigan, ito po ay survey na ginawa ng social weather stations. Alam naman natin, no, may mga survey ang SWS, and according to their survey ay laging number one, no? Yung mga yung mga candidate po ng administration, no? It's because SWS is a commissioned research. So depende po sa nagpapagawa ng research ang magiging kalalabasan o resulta ng kanilang mga survey, no? But there are also research, no? There are also survey na ginagawa ang social weather station na hindi po commission. Ibig sabihin po pag hindi commission, ito po yung mga research po talaga nila. Ito po yung mga survey na talaga nila na kung saan ay hindi po ito bayad. Ito po ay binibenta nila sa mga iba't ibang mga kumpanya. Yan po ang purpose, no, ng social weather station. If there are some private organization na gumagawa ng kanilang mga survey and research, no, yung mga data kasi na nakukuha po ng mga ganitong survey company ay pwede po nilang ibenta, no? So ito po, no, base po dito sa hunger incidence, so it's very obvious na worse po, no, ang panahon ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yung kulay dilaw po, yan po ay hunger incidence during the time of the former President Benigno Simeon Pinoy Aquino. Ayan. So, ito po ay para apple to apple. Ayan. March of each year, no, ng kanilang term, no? 3 years, kumbaga. Okay? So, during sa panahon po ni Pinoy ay kitang-kita po natin, no, mataas po yung hunger incidence sa NCR. And then nung panahon naman po ni President Duterte ay umano po ito, bumaba po yung hunger incidence. So ibig sabihin, marami po yung kumakain noong panahon ni President Duterte. And then ito po, noong panahon na po ni PBBM, yan, nakakalungkot po sa NCR, pulang-pula. Napakataas po ng hunger incidence, no, sa NCR. Hindi lamang po sa NCR, kahit po sa Balance Luzon ay talagang matataas po, no, yung hunger incidence sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr. Ganon din po, no, sa Visayas region. And of course, even in Mindanao. So pansinin niyo mga kaibigan, sa Mindanao po, no, yung sinasabi na Sub-Sahara, yung sinasabi na Sub-Sahara, di ba? Diyos ko po, walang nagugutom halos, no? 6.1% lang yung hunger incidence during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Samantalang kay PBBM, ito po, no, 27%. And then, yung kay Pinoy, 29.2%. Can you imagine that? Lalo na sa Visayas. Tapos mananalo ba ang mananalo ba yung administrasyon na ito? Kung susuriin ninyong mabuti at kung marunong lamang pong magbasa ang mga kababayan natin, very obvious po. Naghihirap po ang sambayan ng Pilipino. Okay?
So ito po yung printed copy ng SWS survey, no, as you can see, no, hunger rises to 27.2% in March 2025. This is the time of President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos. Okay, hunger rises in all areas except in Metro Manila. Moderate hunger 21%, severe hunger is 6.2%. No, para malaman po ninyo na ito po ay galing talaga sa Social Weather Station. Ito po yung website, no? Social Weather Station. Ayan po. sws.gov.ph, no? Ito po, hunger rises to 27.2% in March. Alright? So, ito po yun. So, basahin nyo na lang, pero papataas po ng papataas yung kagutuman. No? Yan. Dito sa Pilipinas. Ayan. O, tingnan nyo. Estrada pa ito. Panahon ni Estrada, panahon ni Arroyo, Aquino, Duterte, and Marcos. Can you imagine that? Oh. Pinakamataas, guys. Pinakamataas talaga. Yung year level. So, ibig sabihin, ito po, no, yung panahon po ni Arroyo, yun, di ba? Oh, yan, tumataas, oh. Don't know and refuse responses are not shown. Oh, di ba? Grabe. Oh. Ito po yung tanong, nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? Kung oo, nangyari po ba yan minsan lamang, mga ilang beses, o madalas, o palagi? Oh. Severe hunger, total hunger. Can you imagine, oh? Total hunger, ang taas. Oh. Visayas, NCR, Mindanao. Oh. Oh. Ayan. So, kayo na po guys ang bahalang humusga. Naghirap ba tayo noong panahon ni dating Pangulong Duterte? The answer is yes. Naghirap tayo. Pero hindi po to the point na ganito po kataas yung hunger incidence. Kung tutuusin, nagkaroon pa tayo ng pandemic.